Hello fam! Welcome back to another vlog. So it's our second day here in Osaka, Japan. And para sa video na ito, isi-share ko sa inyo fam ang aking first hotel recommendation dito sa Osaka. So as I've shared in the previous vlog, we came here for the Osaka Expo 2025. Pero naisip ko na sulitin na natin yung time natin dito fam na makakuha ng maraming information na ma-share ko sa inyo. Most especially yung mga hotels na pwedeng pagstayan dito and yung mga places to eat. Para kung nagpaplano rin kayo ng Osaka trip ninyo fam, at least makatulong sa inyo itong video na ito. So ngayon, isi-share ko sa inyo yung unang hotel na pinagstayan natin. Nag-check-in tayo kahapon, pero pa-check out na rin tayo ngayon kasi lilipat ulit tayo ng another hotel. So nandito tayo sa kalagitnaan ng Shinsaibashi Shopping Street and dito ako nagsimulang mag-intro para mapakita ko sa inyo kung gaano kalapit itong unang hotel natin sa Shinsaibashi Shopping Street. So ito yung kabuuan ng Shinsaibashi Shopping Street. So ito fam ang Daimaru, tapos ayan yung Nike store, katabi niya yung New Balance, Watch, New Era doon banda. Ayan. Tapos dito naman sa kabila, Daimaru South Building, may big camera pala dito sa Shinsaibashi oh. Tapos andito ang Matsukiyo or Matsumoto Kiyoshi. Ano yan? Tax-free shop, tapos bilihan din ng pasalubong and drugstore din siya, no? Tapos pag diniretso mo pa doon, andyan pa yung ibang mga shops, ABC Mart, Gio, Uniqlo, tapos Dotonbori and Glycoside nandyan pag diniretso. Okay, so ngayon punta na tayo ng hotel. May Salomon din pala dito sa Shinsaibashi. Tsaka A6 nandun sa dulo. So dito tayo fam. Medyo maulan ngayong umaga, pero according to weather forecast, hanggang 11 AM lang naman siya. So again, ito yung Shinsaibashi Shopping Street. Dito lang tayo dadaan sa Daimaru. So labas tayo dito. Nangiram ako ng payong sa hotel. Ang ganda ng mga payong dito sa Japan, no? Yung mga clear. Very aesthetic vibe. Halika, labas tayo dito. Okay, nandito na tayo sa labas. So yan ang Daimaru pa mo. Itong isang malaking building na ito. Tapos pag didiretso nyo dyan, nandyan ang Shinsaibashi. And then, may malaking Puma store dito. Tapos, ito pa yung mga shops. Yan o, may Chanel, Hublot, may Louis Vuitton pa doon sa dulo. So, pag diniretso mo itong street na ito naman yung papunta ng Namba Station. Pero papunta rin dyan yung Dotonbori Glycoside, di ba? Tapos, yung Apple Store dito sa Shinsaibashi, nandito rin pala. Ayan, yung building na yan. So, tatawid tayo dito sa may Puma. Dito tayo tumawid pala sa kabila para makita natin yung Apple Store and yung Cartier. Ito, may Celine Paris din. So, itong buong area na to, shopping street na to, diba? And itong mga puno na ito, pamangganan nito pag autumn. Nagkukulay, ano siya, yellow. So, maganda siya. Okay, tawid tayo sa kabila. Ayan ang Cartier. Tapos, ito ang Apple Store. So, kanan tayo dito, papasok tayo dito sa may Puma. Okay, liko na tayo dito. So, dito na agad yung hotel natin. Meron din tayong malapit na Family Mart sa hotel. As in, halos katabihan lang niya. Malaking bagay sa atin na may malapit na convenience store sa hotel natin, di ba? Ayan. So, ito na yung hotel natin, fam. Nasa kanan is yung annex building and nasa kaliwa naman is yung main building. So, nagsistay tayo ngayon sa main building. Pasok tayo. Alright, here's our hotel. Harton Hotel, Shinsaibashi. So, ayan na nakaturo. Main building sa kaliwa, annex building sa kanan. So, ito yung annex building niya. Okay, pasok na tayo. Naglilinis yata sila ngayon. So, ito na ang front desk. So, kung mag-check-in, dito lang kayo pupunta. Also, katulad ng mga ibang hotels dito sa Japan, meron din silang amenity bar. So, you can get all the things that you need dito. So, meron cotton swab razor, cotton set, hairbrush, cleansing gels, facial wash, toner, lotion, mga tsaa. May soup din, oh. Tapos, coffee, milk and sugar. And ang ganda nung binibigay nilang coffee, ha. Dotor instant coffee. Diba gusto natin yan? So, ayan. Very nice. Tapos, may note dito na yung mga toothbrush, slippers, towels, and shampoo. Meron daw doon sa room. Meron din silang timbangan dito ng maleta. And microwave oven. Ito yung lounge nila. Naglilinis sila ngayon. Meron din silang vending machine dito sa loob.
So, kung kailangan nyo ng mga juice, coffee, and beer, etc., pwede kayong bumili dito. Okay, let's go sa room. Tignan nyo, oh, meron din silang Expo 2025 access. O, diba? Also, meron din silang ice machine. Dito lang sa hallway. So, libre yan. Halika na, punta na tayo sa room natin. Nag-housekeeping na sila, oh. So, ganito yung itsura ng hallway nila. Okay, here's our room. Ito yung susi nila, fam. Traditional key talaga siya. Let's go! Hello! Welcome to our room. Bigyan ko kayo ng quick room tour. Okay, simulan natin ang room tour pero maliit lang yung room natin, fam. Let's start. So, ito yung door natin. We have a full body mirror here. Tapos, dito naman sa kanan, meron silang shoe polisher. And then, ito yung kapag magsusuot ka ng shoes, diba? And then, pwede kayo maghang ng mga jackets dito, clothes, etc. May lagayan pa dito sa taas, no? Tapos, ito yung lagayan ng maleta. Here's the toilet naman. Very compact lang din and Japanese style. Pero malinis, no? Meron tayong bathtub, the lavatory, tapos yung usual na may salamin, may ilaw. Tapos, ito yung toilet na Japanese style din na may bidet. Ayan, oh, ito yung bidet niya. Nice. Tapos, kumpleto rin naman ng toiletries. May shampoo, body wash, and conditioner. Okay, so yun ang toilet natin. Maganda and malinis. Meron din palang hair dryer dito, body towel, and toothbrush. And then, ito na agad yung pinaka-room natin. So, meron tayong mirror ulit dito. Ito yung control ng aircon. Although, yung aircon nila dito centralized, fam. Katulad din sa mga ibang hotels na napagstayan natin dito sa Japan. Initan ng tubig, tissue box, tapos andyan ang remote, telephone, and mini ref. Ayan. Tapos, may mini desk tayo dito. Kung kailangan nyo mag-work, may desk naman. Tapos, ito yung bed natin. Sorry, magulo na kasi hinigaan na natin siya kagabi. So, that's the reality, no? And, ito yung TV natin. Okay naman yung TV, pero mga Japanese yung channels niya. Tapos, ayan yung trash bin sa baba. So, yeah, that's our room. Tapos, may window naman tayo. And yung view ng window natin is yung labas. Pakita ko sa inyo. So, ito siya, fam. So, kung bubuksan yung curtain, makikita tayo sa kabila. Ayan, no, may salon dyan sa kabila. Tapos, ito na yung labas. So, maganda naman, no? Kasi may window din tayo at may view din naman ng labas. So, yeah, yan ang ating room. Maliit lang yung room natin. Very compact. Pero, okay na rin yan for a hotel na malapit dito sa Shinsaibashi and Dotonbori. I forgot to share, ito pala yung mga socket niya, fam. So, yung socket naman dito sa Japan is same lang sa atin. Yung voltage yata dito is 110, sa atin is 220. Pero, ganun pa man, gumagana pa rin naman yung mga chargers natin ng phone. Ang alam ko lang na hindi gumagana dito yung mga pang-plancha ng buhok, yung mga ganun. Kasi I remember nung nag-travel kami ni sis dito, may dala siyang ganun tapos hindi siya gumana. Anyway, ito rin, nakalimutan ko i-share. Meron silang sleepwear, no? Kung kailangan mo. Okay, so yan ang room tour natin, famo, diba? Maliit lang, pero for single person, okay na siya. Again, this is Harton Hotel, Shinsaibashi, and ang nabook ko na room is a single room, non-smoking. So, 12 square meter yung room, fam. Tapos yung facilities niya, again, may air conditioning, may heating din, pero nagpapalit-palit yan, depende sa panahon dito, no? Yun nga lang, napansin ko lang dito, since centralized yung air condition nila, hindi mo makokontrol. Hindi kagaya kapag per room, makokontrol mo kung gusto mong malamig na malamig, gusto mong hinaan. Dito hindi. So, mahina yung aircon nila ngayon kasi nga malamig sa labas dahil spring pa. Pero for me, na mainitin, parang kulang pa siya. Kaya medyo nainitan pa ako, no? I remember sa Apa Hotel doon pwedeng humiram ng mini fan. Pero dito wala silang pinoprovide. So, yun lang. You have to consider that. Kung mainitin kayo na tulad ko, parang hindi okay yung centralized aircon. Kaya ang ginawa ko kagabi, pinabuksan ko yung window. Pwede naman mag-request. Kasi nakanote dito na kung hindi okay sa inyo yung air conditioning, pwedeng buksan yung window para pumasok yung lamig. Ayun, nung binuksan yung window, lumamig na. So, yun, okay naman, no? Again, meron silang TV, may mini ref, telephone, yung shower, tapos yung bidet, complete toiletries, hair dryer, may amenity bar sa baba, tapos may ice machine, no? So, yan yung mga facilities ng hotel. So, nabook ko yung single room for 4,300 pesos per night. So, I believe okay na yung price niya kasi nasa heart na siya ng Shinsaibashi. Pagtawid mo
mo Daimaru na, tapos Shinsaibashi Shopping Street. Within few minutes lang, nasa Dotonbori ka na, and Namba Station, as in lakad lang. Pati yung Shinsaibashi Station, lalakarin lang din dito. Tapos maganda pa, since nasa gitna nga siya ng Shinsaibashi, malapit siya sa lahat. Sa baba lang may Family Mart, Shopping Street na sa labas, and super okay nung location talaga. And for the price, feeling ko okay na talaga siya. So yung double room nila fam, lagay natin dito. Kung double room yung ibobook nyo, kung 2 persons kayo, nasa around 5,600 yan per night kasama na breakfast. Kung tatlo naman kayo, pwede rin kayo magstay dito. Lagay din natin dito yung screenshot ng kanilang triple room. Nasa around 10,000 pesos per night with breakfast included na. Kung 4 packs naman kayo, yun lang, kukuha na kayo ng dalawang room. So i-multiply nyo lang yung double room. Yun na yung rate ng 4 packs nila. So yeah, ayan, na-share ko na sa inyo fam yung first hotel recommendation natin, no, ang Harton Hotel Shinsaibashi. So again, kung magta-travel kayo ng Osaka fam anytime soon, pwede nyo i-consider itong hotel na to. And kung magbubook kayo ng hotels, pwede kayo mag-book sa Klook. And pwede nyo gamitin yung mga codes ko na i-display natin sa screen para makakuha kayo ng extra discounts. Sayang yan, pang-convenieran nyo na rin yung mga discounts na yan, no? And yung mga discounts na yan, I know, portion lang yan. Pero pag inipon mo yung mga discounts na yan, malaki din yan. So yun lang fam, i-end ko na itong vlog. Sana nakakuha kayo ng magandang information about this vlog. Again, hashtag JM recommends the hotel dito sa Osaka. So bago ko i-end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts. JM Bankisyo sa Facebook, at JM Bankisyo sa Instagram, and at JM Bankisyo _ sa TikTok. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat fam sa panonood, and I'll see you on my next Osaka vlog. Bye!